The views and opinions expressed by the host do not necessarily reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, or the network. This podcast episode is brought to you by Montesa Medical Group Aesthetic Center, Advanced Dermatology, Age Management, and Plastic Surgery. Timeless beauty, safe, and worry-free. Kanina sinabi niyo na nag-stand-up nag-open mic kayo, 'di ba? Tama ba? Kasama si Lawrence. Hindi. Ako, nanonood lang ako. Dati kami. Ako dati. Si Lawrence minsan. Nag-open micer sila. Paano kayo nag-start paano nyo naisip na mag-open mic nga ako? Parang paano nyo naisip na witty pala ako or funny pala ako, ba't di ako mag-try? Ganun. Wala kasing pumapansin sa amin. Papansin lang kami. Hindi, kwento mo yun sa'yo. Mas maganda yung kwento yun sa'yo eh. Alin yun? Yung sa laban. Oo, yun pala yung... Hindi parang dati. Yun pala. Baka gusto nyo bumili ng libro ko, Inidoro, available siya para sa Shopee. Tangina dito talaga nag-promote. Ayun, self-help pala yun. Self-help yung libro ko yun. Baka gusto nyo lang ispatan pare. Sige ga, pahinga ko link mamaya. Okay. Self-help na Inidoro. Tapos ang aking... ang publisher ko dati dapat, no 2019 ay ABS-CBN. Kaso itong si Marcoleta, pinasandil ko lang. Hindi, si public Boy, sinador na ata. Pero nagsara yung mismong ABS. Anong nangyari? Ay books yung pinakang babae. Parang nawala. So hindi natuloy yung pagpapublish. Pero siya publish ay lang online. Meron siya sa mga online. Hanggang sa yun, yung mga mga publisher na kilala ko noon, minsan binibigyan ako ng gig ng mga yun pagka tapos sila naman kinuha nila ako dun sa may show silang Laugh Laban dun sa sa Kumu dati. Ang si Alice Calieje yung host. Tapos yun, parang akala nila nakakatawa ako. Akala ko rin kasi yung libro ko comedy. Tapos sobrang hirap pala niyang gawin. Tapos dun ko nakilala sina Sir Chan Chan. Tapos sinasarjan siya naman sa halip na alam mo yun, yung tawanan ka na, akala mo madali hindi sila ganun sasabihin nila, baka gusto mong sumama sa sa comedy, sa open mic. Tapos yung open mic Sabado de Bomba, yun yung sa Cool Pals. Doon naman ako na-introduce sa Cool Pals hanggang sa gumawa akong fan art. Tapos naging nila akong artist for mga ilang months din Tapos doon ako nagtuloy-tuloy sa Pero ang una kong open mic na sinalihan pala yung kay Sir Red, yung sa Redheads. Redhead Space. Ako nun, sobrang bomba. Wala nga akong nakakatawang joke. Tapos ang joke ko patungkol sa parang buhay may asawa. Tapos ganito yung mukha ko. Tapos after ng show, may deliberation doon na sabi sabi ko, Sir Red, ba't kaya ganun? Parang hindi nagiging convincing yung mga joke ko kasi mukha akong bata. Sabi, ba't di ka mag-focus sa pag yung mukha mo, bata, mukha kang grade 7, ganun. Tapos yun, hanggang nakabuo rin ako ng isa pang libro na available, pati lang lang. Pinromote. Pero meron nga yung diary ng Babyface naman, siya, lahat ng mga material ko sa pagiging Babyface, halimbawa yung sa, example, yung sa pag nabila ko 7-Eleven, ganyan. Diba, hingan ka ng ID, sir, ba't ka, bawal sa minor. Tapos pilalabas ko yung ID ko. Sabihin, sir, sorry, ba't ka kasi naka-diaper? Mga ganun. Mga ganun lang. Basta marami, tsaka yung picture ko na pagkamalang ultrasound na black and white, yan, mga ganun. Kasi yun lang. Yung hanggang sa nakabuo ka ng beat na ganun, tapos napunta na ako sa dark. Yun lang. Mahirap yung open mic, pero sobrang saya na experience pagka nakaka-addict pag nagkigil. Yung bawat set. Pag tumatawa yung audience. Sobra. Tapos yun. So, gusto ko rin pasalamatan pala yung Buhangin Brothers sila, yung mga pag-online show, lagi nila akong kinukuha So yan. Si Lawrence, bang audience story mo rin? Ito kasi si Lawrence, mas una sa akin to, pandemic days pa nag-open mic Hindi, 2021 ata. 2021. Parang din yan. Tag dito. Kakasali ko lang din doon sa Cool Pals. So, dahil kay Ninong Rai, episode kasi ni Ninong Rai yung pinakinggan ko. Sabi ko, podcast to Tapos, ayun yan, nakipag-interact na ako sa mga tao dun sa Zoom. Tapos sabi nila, try mo open mic. So ako,
kung ano lang yung na-observe ko sa sarili ko dun sa loob ng Zoom, ayun yung sinulat ko, which is mali. Yung parang, okay, parang hindi to relatable sa lahat. Relatable lang to sa mga taong nakilala ko, pero sa lahat hindi. So, ulit, parang nag-canvas na ako ng sulat na, kunyari, pants. Yung bakit yung maingay? Yung pagtahimik, bakit mo pagtahimik? Ayoko, men, wag dito. Sobrang dark yung, ayun. Pwede naman i-blip marinig lang na yung Miss KD. Pwede mo i-blip meron siyang joke. Pagbomba? Pagbomba, sasabi ko na parang ayoko nang ulitin sasabi ko na, guys, ang tahimik natin ngayon na ganito siguro yung nangyari nung Maguindanao Massacre. Sobrang dark talaga. Public na lang ng Miss KD. Sobrang dark nun. Parang out of nowhere ko na lang siya naisip. Tapos ayun, outside naman ng, kunwari, pag di ako nag-open mic, nagjo-joke pa rin naman ako. Pero sa ibang tao na, naka-alter ego na ako na pwede ko sabihin lahat. Kahit yung sobrang dark na nasa isip ko, tsaka yung mga kapampangan na sinasabi ko minsan na kung hindi nasaksak kung hindi nasaksak ng 10 beses si Aling Luz, hindi naman sisikat yung sisig. Parang mga ganun. Sobrang sobrang lala talaga. Blip ulit yun. Pero anong material mo lagi pag sumasali ka, Loren, sa mga observation more. Loren, sampalan mga Loren si Miss KD na impersonation. Isa lang, dali. Hindi mo. Ay, meron siyang magandang, gusto mo Miss KD, isend ko yung meron siyang, ilang minutes yun, yung 5-minute set niya, nung nag-open mic siya. Ay, sige nga. Yan, maganda yun. Di ba, Lawrence, yung... yun. Ayun din yung sinesend ko pag nagsasabi mong tao, sample ka naman. Sisendan na lang kita ng video para masaya. Medyo maganda siya, yung maganda yung naging feedback nung nag-open mic ka nun sa brick wall. Ayaw mo mag-impersonation, Lawrence. Mas maganda yun. Ayoko, man. Next time. Pag open mic ba, after ng set mo, mayroon kang alam mo yung parang pag sa mga singing contest, di ba? Parang may mga feedback sila isa-isa ng judge. Ganon din mo pag open mic. Wala naman. Wala naman. May score. May score. Dito yung Sorry. Competition pala yung tinutukoy ko. Competition yung tinutukoy ko. Pero pag yung mga yung parang sasalang ka lang, evaluation siya, ibig sabihin na ba, nakakatawa to pero ba't walang tumawa? Siguro may mali sa pacing, sa deliver, tas ay re-rate. Hanggang sa makuha mo yung perfect na form niya. Tas yun pwede mo na siyang maging yung mga tight material na tinatawag. Tsaka may tinatawag na bounce. Yung bounce na sa kanila ko lang din natutunan yun. Parang sharing ng kunyari, recording na to para tong bounce. Nag-share tayo ng thoughts, tapos pag may nakita ka na concept, kunyari na tawag dito, sinabi ni Kwan kanina na yung impersonation, sasabihin ko, ay akin na lang yung impersonation kasi mas mukhang magagamit ko siya parang ganun. May doon usap na ganun kung papayag or hindi, pero most of the time papayag naman yun pagka pa-open micer. Okay. So parang sa open mic nyo lang, tinetest nyo lang yung mga jokes nyo, yung material nyo. Ganun. Kung mag-hit siya. Okay. Tapos pagka na-opera ng show, yung pinakamalalakas ng tao, yun ang gagamitin. Okay. Para hindi nakakahiya pag show. Kasi pag show, dapat, sure na nakakatawa na siya kahit papaano Pero pwede mo ulitin, nag-open mic ka tonight, tapos next week sasali ka ulit, tapos ulitin mo na yung jokes. Pero ibang delivery, ganun. Okay. Pwedeng same material, parang i-refine na Okay, ulit-ulit, bali-balik ta rin lang. Ang ginagawa ko naman yung sa akin, parang itatry ko siya ngayon. May naisip ako, susulat ko, try ko ngayon. Pag may tumawa, saka ko siya i-drawing. Tapos yun, pag mas malakas yung tawa, okay. Pag iba lang masyadong tawa doon, baka pang deliver lang to, hindi pan-drawing ba? Mga ganun. Okay. Here at Montesa Medical Group, we've got innovative approaches for your physical health. Montesa Medical Group, results are emphatic, effective, and worry-free. Enjoy a quiet luxury, a timeless beauty. Here at Montesa. Nakakamiss mag-open mic.
Kailan ba Mag-open mic ka ulit. Biglang ganun Yan, yan. alam mo dyan, yan yung ina-admire ko sa dalawa, yung lakas ng loob nila. Na... Bakit ikaw, Cancer, di ka nag-open mic? Hindi ka makapagpakita, Miss KD, ng mukha mo. Oo, kaya ano. Pero di ba, Cancer, may joke? Baka sumibitaw ako kay Miss KD kung nakakatawa siya. Yung tungkol sa fertilizer. Wag na yun. Medyo dark din yun eh. Pero, ang maganda naman sa pagka-podcast na may mga nabubuo ding joke. Oh, yun tama, Miss KD. Nakwentuhan ng kami nitong sa podcast namin. Yan si Kwan, si Lawrence. May mga May paborito kong joke na nabuo sa PMP. Yung yung galing din kay Kimbolay sa mga listeners, yung parang anong... Nagtatai ako. Oy, nagtatai si Cancer. As ang ginawa ko material dun, Miss KD, may tropa ako, parang si Cancer dun to, may tropa ako, ano siya, gusto niya, may LBM siya, pero ayaw niya ba ng mga gamot? So sabi ko, tol, Gatorade, tsaka 3 pirasong saging, pwede na yan. Tapos bumalik siya, okay na daw yung pakiramdam niya, kaso yung pangatlong saging, di na kanya kayang ipasok. So, ang popo mo naman, pare, dapat sinausaw mo muna sa Gatorade para madulas. Ayun, ganun nagsisimula yung ano. Susunog na ako ng material, pare. Oo, hindi ka nag-open mic. Nagaling yung sa kwentuhan lang sa podcast na parang tas ginawa niyo ng joke. Minsan may sense din yung nakikipagkwentuhan. Mas malala yung Miss KD pag may drawing. Makikita mo nakadunk. Parang Oreo, twist and dunk. Ikaw, Miss KD, baka gusto mo i-try, di ba? Ako hindi ako funny. Okay, yun nga parang ikaw, parang ang saya nga nung, yun nga, nabanggit ko rin sa episode nga natin na comedy fan, parang nanonood ka. Hindi ba siya nag-ano sa'yo na parang gusto ko rin gawin Tsaka may parang feeling ko Miss KD, marunong ka rin, may konting parang may... Promising. May kunting promising. Kasi kanina kasi yung joke na lang sabi about sa ads, mo siya, kinulback mo siya di ba? Mas mahalaga siyang part ng callback. Hindi ba parang tapos na tayo sa usapan, nasa kuko na biglang ibabalik doon sa, paano pag yung nagganto ng tayong ngangat-ngat. Ano siya yun. Sobrang importante ng callback. Ano siya ginagamit din siya sa comedy, sa technical part niya. So sinasabi mo bang kapag pinapakinggan mo si Miss KD kanina, promising tong batan to? Kasi ako kaya hindi ganun. Hindi ko kayang Siguro pag yung mga inuman or yung mga kwentuhan with friends, alam mo, mabilis yung utak kong mag-isip ng, hindi ko alam tawag dun. Parang ipapasok ko yung joke. Ano ka ba sa inuman nyo? Ano ka ba? Receiver, giver? May ganun kasi kaming rule sa podcast na parang late lang namin na-discover. Paano receiver? Tanggap ako yung giver, si Cancer yung receiver, sasambutin niya ng bibig yung Hindi. Hindi yung parang yung joke, pare. Sasambutin mo yung joke ko. Parang si Cancer yung nagsisilbing punching bag na, alam mo pag si Cancer yung sinusuntok, nakakatawa siya kasi magaling siyang sumalo. Magaling siya sumalo. Siya inaasar mo lagi, parang ganon? Parang may ganun kaming hobby na, tapos si Cancer, sasaluhin niya lang, tapos basta maganda yung pag-aasalo ni Cancer Hindi ka tulad ba na iba na parang pag pinuputol. Pinuputol o kaya ay maggagantihan. May ganun Okay. Doon si Cancer malupit sa rumeceive ng joke. Lalo na pag mga Beckies. Yan. Sasambutin yung paninindigan pa niyan. Wow! Well, hindi pero hindi mo rin masabi, Miss KD, di ba wag kang magsalita ng tapos. Parang, malay mo, di ba maging mo din siya? Akala ko magbabading din si Miss KD. Side quest yun, tama, side quest. Maging bading ka rin, Miss KD. Hindi. Yung lang, parang siya, baka maisama mo lang sa bucket list, no? Mga ganun. Pwede. Pero yun, sa ngayon, mahilig lang ako manood. Yan, parehas tayo dyan. Ganun lang din ako na... ewan ko, parang, kasi nga, di ba, naka-work from home ako. So, parang yun na lang yung... Touch of reality. Yun, ganun. Parang, buryo ka sa bahay. Di ba? Ayaw ka naman maging mayor. So, yun na lang ginagawa ko. Oo naman. Parang nag-start ako manood ng stand-up comedy. Di ba kanina nabanggit nanonood kayo ng Flip Top? Noon, nanonood akong Flip Top. Ay, tunay? Anong era yan, Miss KD? Pero hindi siya yung live na pupunta ko. Live ba? Okay. Mga YouTube lang. Sa YouTube. Ano ba yung bakit 2010? Yung mga flip top ka ng flip top, wala ka pa ng laptop. Mga ganong era pa. Si
Sino ba yun? Sina Aklas, sina Sinyo. Sila Aklas, sila Sinyo. Sino ba Ay, okay. Patas, Dito lang. Delo. Bago yung na mga lang OG din. bago ba yun? Si Delo, sina Delo. Yun Sina yung batch nila. Na may liga ko Okay. manood nun. Kasi nga nakakatawa. Hanggang siguro nung hindi na ako masyado nakakaroon ng flip top. Doon naman stand-up comedy. Napunta yung hilig ko noon. Mm. Nung minsan nanood kami ng live ng ano eh. Nako, ng parang TikTok. di na siya friendly sa millennial. Sa akin. Nakatayo kasi Miss KD. Nakatayo siya. As in, Ilang hours ba tayo dun? 4? Mga ganun. Tapos nung main event na, doon pa umalis si Cancer nga. Sinyo pa man din, sinyo share na ang magkalaban. Main event Ang na. ganda. hindi na kaya ng Hindi kami pumasok ng isang Mainit battle. kasi. Hindi naman. class. Nasa ano rin kami nun eh. Sa... ano yun? Malapit medyo sa- mayaman. Ano nga medyo mayaman? VIP. Ay, VIP. Tama, VIP na ano. Sana Semi, sila ngayon semi. nagbabattle. Ay, minsan naman. Yung last na inagtara namin sa Metro Tent sa may Metro Walk. Paiba-iba na Miss KD marami na. Minsan dati sa theatre na eh. Talaga? Tapos sa Kaya B-side. Trino, yung Oh, B-side doon. dati, online. Sa may Green Hills Ay, ba? nung pag sa YouTube, parang yun. Pero ako first time ko manood nung sinama nila ako dun sa Metro Tent. So, bilang millennials, hindi na kaya ng tuhod ko eh. Nakalimutan Nakatayo kasi maglusartan. Nakatayo kasi siya. Ay, lusartan As pala. in, Ano nga? Matagal din. Ilang oras. Matagal din. Kasi may Ang parang commercial ba yan? Although may break, May break mga ano lang, 15 minutes, ganun. Oo, parang... Pero nakatayo ka mo sa, buong show, nakatayo ka lang talaga. Sabagay, mag-aabang ka pa doon. Kailangan maaga ka, no? Oo. Pag sa Tama. YouTube kasi kung ano na yung battle nila, yun lang yung naka-record na direction. Pero Miss KD, iba talaga pag live. Tuloy yung sinasabi niya, iba pag live. Sobrang Talaga? saya. Oo. Talaga? May energy kang parang pag nanood ka ba ng comedy sa live, ganun din. Diba magkaiba siya pag pinanood sa video. Kaso hindi ka pwedeng, sa comedy, hindi ka pwedeng magsabi na, putang inang bangis. Tawa lang. Pwede sa, bawal sumigaw ng, woo! Amen. Anyway, ano pa? May tanong ka pa ba sa amin? Paboritong droga daw, rugby. Sabay-sabay, rugby. Droga ba yun? Normal lang yun dito sa bahay. Ay, sorry. Almusan nyo ba yun? Sorry, pare, na-offend kita. Oo. Nung bata ko nandun si Papa nag-uuwi yun nung Kakain na, anak. season na may rugby. Hindi, ikaw, Palingkong. Miss KD, matanong ko ikaw, Miss KD, parang nabanggit mo kanina yung paano namin nagawa yung tuloy-tuloy na consistent na paggawa ng episodes per week. Ikaw ba, parang nakikita mo yan long term sa'yo? Parang kaya mo siya consistent? Mukhang kinakaya naman cancer. Charot lang. Kasi obligado. Obligado. Kasi yun. Actually noon, parang hobby ko lang si podcast. Tapos parang, sige mag-record ako. Ang goal ko pa nga nun dati, parang once a month lang ako. Mag-upload. Kasi gusto ko yung parang update lang sa life ko, ganun. Para mapakita ko in the future. Tapos yung nakita ko nila Sir Tony. So, parang ngayon obligado ka na mag-upload every week. Pero okay lang din. Kasi at least nasasanay na ako kung paano recording, na namomotivate ako maghanap ng guest, ganun, ng mga topics, ganyan. Doon din kami nagsimula eh. Parang ganun din tayo. Parang nakasanayan na lang din ba ng katawan. Parang ganun siya. Parang, Noong una, pagod-pagod din kami. Di ba, kami sa isang recording, 3 episode. Tapos ikaw pa mag-e-edit na pare. Tapos walang sweldo ikaw mag-e-edit ho. Matatapos recording, 3:00. Madaling araw, no? Minsan nakakapagod siya, pero nung itong recent, parang nasasanay na lang din. Tsaka pala, Miss Kate, hindi kami naobliga dahil dun sa atin, no? Naobliga ako dahil sa sa mga listeners mismo. Nag-PPM pag wala kaming upload. Oo. Ganon. Inaabangan na talaga kayo. Parang naging hobby na rin nila. Parang, kaya minsan kahit di na kami masaya, ginagawa namin para sa Tapos hindi naman nagdobigay ng banzong. Sumasawa na ba yung loob mo? Oo, pare. Kaya nga ako yung napawala-wala na eh. Wala man tayo napepera, pare. Hindi mo tayo binibigyan ng mga listeners eh. Grabe ka naman. Imagine mo, nasa 600 sila. Maano magbigay na tigpipiso per month? 600 din yun. Patreon ka na daw. Charot lang.
Patreon pala. Punta kayo Ay, sa sa Patreon. local podcasts pala, sinong favorite nyo? Or siguro yung mga pinapakinggan nyo noon? Maliban sa Cool Pals, meron pa ba? Ako kay yung syempre unahan ko na kayo, syempre yung nasa circle din nila, pero bago matulog with Red, Intellectual Wal. May sarili silang podcast meron. nila. Yung mga yan, Dalinya-Linya. Yung Dalinya-Linya show. Ako naman yun sa Dalinya-Linya at gawa ng panahon ng hip-hop eh. Si Ali ang Sanggalang ngayon, meron siyang may bara sa bara siya na segment. In-interview niya mga MC sa Flip Top. Okay. Collab sila ng Flip Top ngayon. Yun naman. Doon din namin first time makita si Sir Ali ng Dalinya-Linya. Nanood ng Flip Top. Ng Flip Top kasi sa Metro 10. Mm-hmm. Tapos inabutan namin din ng sticker. Kami pa yung may sa loob. Gano'n kami ka-famous. Picture kayo? Pagka-picture. Ito podcast namin. Gigas ka namin. Kailan yung linya-linya? Wait, di ba yan yung ang pinapakinggan ko kasi dati, kaya rin ako nag-start ng podcast, si Sab and asawa niya. Jim and Sam. Asawa niya, yun. Tapos, meron Akala silang... ko adult content, miski hindi pala. Di ba meron silang t-shirt me? Yun, Come Me. Linya-linya, diba? Merch, yun. Ayun. Tapos may banda na yun. Tama ba? Wala. May banda parang may sila. festival sila. Yung parang nagawa sila ng Linya-Linya Land. Ay, ano ba? May festival event. Pero yung tinutukoy ni Miss KD, si Sab, saka yung boyfriend, may banda sila, Cheats. Tapos si Linya-Linya, podcast lang talaga. Podcast at clothing line. Clothing line. Okay, get. Kasi ang kasama niya doon, yung asawa ni Sab, yung lalaki. Iba, yung sa bandang The Cheats. Ay, The Cheats tuloy. Cheats lang pala. Okay. Ikaw, Lawrence, ano pinapakinggan mo? Yung mga inedit mo para sa Spotify rap, ano yan? Ano yun? Wala akong pinapakinggan. Mga horror yan, charot. Yung... Cripsilog. Hindi. Nung nag-OGT ako, may pinapakinggan ako yung tungkol siya sa mga dito. Yung about siya sa Maguindanao Massacre tsaka yung kay Mayor Sanchez. Yung podcast ng Philippine Daily Inquirer. Super evil yun, super evil. Habang nag-OGT ako, pinapakinggan ko yung tinapos ko yun. Sobrang lala. Tapos, ako dagdag ko The Howie Severino podcast. Ay, hindi meron ko kaya yun. Bakit? Podcast. Anong meron kay Howie? History din. Parang Philippine Daily Inquirer din na tema siguro. Mostly, mga historian yung ini-interview niya. Mga ganon. Nito kay Richard Didarian. Ako na ba ang tatanungin niyo? Ako pinapakinggan ko Bloomer Bait podcast lang para. Yes! Pero sabi na kanina hindi ko mag-guess. So, ginagawa para mag-guess ulit. Pero tanong yun, para pinakinggan ko rin yung mga di ba lagi nga tayo nasa yung mga malalaking podcast. Tiranin ko rin yung iba bawa sa Buwan Brothers, Basurans. Tsaka yun. Yan sa Bloomer Babe, syempre, Patira minsan. Patira sa Tandem. Dinadownload ko kasi. Syempre, Machong Chismisan. Yan, Machong Chismisan pare. Nakaaway namin tungkol sa Sagot Gulaman yan. Inaaway namin. Machong Chismisan. Sila ang the longest running comedy podcast. Bata pa lang ako, nagpa-podcast na sila. 23 na ako ngayon. Ano ba? Yung Ratten ba ito? Maganda siya pang Mango kay Stephanie So, yung parang yung mga murders. Ang hilig ko sa ganun yung mystery nga. Oo. Parang doon ko nakikita yung sarili ko. Kaya nga minsan nagpa-propose ako sa mga to. Tara, pagka wala ng letter, na lang tayo ng mga krimen. Pagtawanan natin natin, papatayan natin. Magbabasa, kagawang krimen. Yung mga investigatory shit. Kaso, baka masiraan kami ng bait. Pwede pa rin yung umpisa natin doon sa yung sa sex cult ni Alison Mack. Ay, pwede. Okay, pero ikaw, Miss KD, mga podcast na mo? Pinapakinggan ko. Yung Pet sa Rogan. local, si Pet Rogan talaga yung una ko. Tapos yung Miss, yung Bad Friends, pinapakinggan mo? Yung? Okay din yun Bad Friends. Hindi. Show. Kaya kay Bobby Lee.
Ay, hindi. Yung mga comedian, hindi ako nakaka-follow. Si Joe Rogan, yung una-una kong pinakinggan sa international eh. Sunod si Andrew Huberman. More on biohacking siya. Tapos, iba mga tech, First Million, ganun. Oo. Yung CEO, di ba meron Yun, podcast yun? si Diary of CEO, pinapakinggan ko rin siya. Yun. Kaya ganun yung mga idol ko, parang sabi ko in the future, sana makapag-guest ako ng mga sikat na personalities. Nag-start na tayo dito. Ito na, yung nakikinig din ng 1 million, no? Dami na scam, mo. Ikaw ba yung hindi ka naman Miss KD, yung pagka-open mo ng laptop mo, ang piniplay mo sa YouTube, mga TED Talk, hindi ka naman ganong klase ng tao. May face tayong ganon. Yung yung mga time dilation. The theory of everything. Anyway, sige. To wrap na lang nitong episode na to. Dahil marami na kayong episode na record, ano yung pinaka, sabihin nating, favorite or memorable na podcast na episode na ni-record you before? Para sa inyo. Ako, sige. Kayo boys, anong sa inyo? Yung may mga guests kami na may na-invite ng mga sumikat online or yung mga finapalo. Si Subo Queen ba yan? Tinitigan ko. Sinubo. Pwede rin siya. Si Queen Leng. Yan. Yung mga idol namin na podcast. Yan. Sina Sir Makoy ng Machong Chismisan. Ako doon ang paborito ko yung yung English only episode. Yung isa natin English only episode. Ay, cute. Isa ako doon sa pinaka nahirapan. Pero nung pinakinggan ko mag-isa sa Egypt, puta, hindi ko mapigilang tumawa. Tapos ang madalas ko lang sabihin din, help! Nabigay sa kalagitnaan na sentence eh. Pero itong dalawa, solid yung pagka-English nila eh. Saan ang love trip ng episode na yun. Dami nagde-demand kaso hindi talaga na namin kayang i-replicate. Hindi na kayang magaya. Ang hirap. Pasend ako ng link dyan. Hindi ka pa naka-voice changer doon, no? Hindi na, no? Wala. Hindi na. Sa yung episode, senda dami kay Miss KD. Oo. Kasi hindi siya pampatulog eh. Ano ba? Yung kay Kagawad ng Kislot Chronicles. Yung kay Miss KD, maganda rin. Gawa nung yung mga tigas-titi na nakikinig sa atin. Nagpapasalamat sila kasi video episode doon nakita din ganda mo Miss KD. Talagang yung mga criminal talaga ang ugali. Ugali, ang sasama. Kalma, respeto naman. Ay, ikaw Miss KD, parang sa buong recording ng episodes mo, ano yung gusto mong pakinggan ulit kapag dumating na yung panahon? Ito na yung droga, napapasok. Ito na yun. Yung droga. Siguro yung unang-unang episode ko, kahit na medyo cringe siya, hindi pa maganda yung audio ko noon, hindi pa ako nakagamit ng mic, para ang gamit ko pa noon yung headset lang ng iPhone. Pero sa akin yun yung pinaka-memorable. Sa amin nga, pinapayo namin sa mga listeners na bago, pakinggan nila yung simula sa pinaka-late. Paatras eh. Kasi parang walang kwenta pakinggan yung pinaka-episode 1 eh. Parang sa amin pabalik eh. Parang tsaka pangit pare pagka ganun yung may mga nauungkat na mga dati sa yung sinabing hindi ko na maalala. Sila Hinos, may inungkat na nakaraan, hindi ko maalala. Meron kami listener na bago na meron siyang mga pinakinggan niya simula mga episode 1, sabi, tapos meron mga kino-quote doon na mga hindi, ewan ko binanggit ba talaga yun ni Kwan or ano. Hindi tuloy nispatan ko, sinabi ko pala talaga. Yung maghanap ka ng tropang handa kang isubo. Ewan ko, ba't ko naman gito eh. Ano galing. Ay, nako. Ayun. Anyway, so, ayun lang for this episode, guys. Can you share sa mga listeners natin kung where they can find you? Anong pangalan ng mga social media pages nyo? May ba kayo Facebook, Instagram? Yan. So, yun. Syempre, kung humihingi na kami ng pasensya kung medyo pasensya na sa mga bloom pare. Para sa mga bloomers pare. Dapat nga sa simula natin sinabi eh.
Yun ang Yung una standard po. ng podcast niya na wala bigla eh. Yung about sa biohacking, hindi about sa biohacking to, guys. Help, wala yun dito. Ang daming ibiblip. Charot lang. Pag natapos tong episode na to, guys, seek help. Invest kayo sa therapy. Yan. Kausapin niyo yung mga mga psychiatrist. Ay, mga psychiatrist. Pero hindi naman namin hinikayat na makinig sa podcast namin. Pero syempre supportan pa rin natin yung yung podcast ni Miss KD na Bloomer Babe. Tapos kami naman pwede nyo makita sa lahat ng social media pages Facebook, Instagram, TikTok, YouTube at sa Spotify na pwede nyo kaming i-rate ng 5-star doon sa Spotify. Paano ka maanting cancer? Charot. At yan, may mga page may Cancer PH. Ako, Juan, ikaw. Yung Juan pa kay follow na lang kung trip nyo manood yung mga luma kong video na hindi ko alam kung masusundan pa pero sumuko na ako sa art pare. Pero yun, marami pa naman ako mga doon, mga old content na timeless naman kahit pa paano Relevant pa rin. Tsaka sa mga ex-con, pakil-comment doon sa baba, PMP boys brought me here. Tapos yan. Yun lang. Yabang talaga sa mga ganun yun. Yung book mo. Paki-follow na lang to kay Miss KD rin, tsaka paki-rate ng 5-star din pare. Yung libro mo daw pare, Ayun, may libro si bala. Juan. Inodoro, Diary ng Babyface. Tapos meron pa siyang online na free. Wag mo, ayun pala. Kung gusto niyo ng libro, ang pamagit niya, wag basahin. So, wag niyong basahin. Libre siya, pero wag niyong babasahin. Nasa nasa account kong Gank. May Gank ako, Patreon pa siya sa Gank. May libro doon, pwede niyo yung basahin. Pero kung gusto niyo yung Diary ng Babyface na tungkol sa struggle ko ng pagiging babyface, na sobrang fuck up sa side ko, pero nakakatawa siya sa ibang tao. Yun, pwede niyo siyang ispatan. May text na may drawing, may illustration. So, mura lang yun. Online lang kasi. Nasa 100 yata. Tapos yung isa naman, yung self-help book, Inedora. Ang publisher ko, 8 letters. So, punta lang kayo sa page nila, yung 8 letters. Tapos, PM nyo sila kung available pa yung libro. Alam ko, available pa hanggang ngayong taon. Kasi hindi pa nauubos yung 300 na pinapublish. Ano ba lang ibebenta pare? Nasa 60 pa lang. Hindi naman 300, lang. Pero siya, parang pre-order siya So, yun. Sana pwede nyo siya Pero nasa Shopee, sabi mo, tama ba? Check ko. Pero alam ko, nandun naman sa website nila, Miss KD, yung mismong 8 letters pa. Send mo na lang yung links kasi lalagay ko sa podcast notes. Sige. Ayun. Thank you, boys. Guys, ex-cons pala. Ex-con, mga kriminal. Yan. Thank you for guesting on this episode. So, guys, you can check their social media pages. Meron sa Facebook, Instagram, TikTok. May TikTok ba kayo? Yes, TikTok. Meron. You can also Nakakaldagdo si stream You can also stream their podcast, Pinoy Memeology Podcast, sa Spotify. They are also in Apple Podcast, Amazon Music, and YouTube. Again, thanks for listening. Catch you on my next one. See you later, guys, and be safe. Thank you! Special thanks to Montesa Medical Group, Aesthetic Center, Advanced Dermatology, Age Management, and Plastic Surgery. Timeless beauty, safe and